Okay guys, isa na muli mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon ako. Pumuli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo muli po ay magbibigay ng ating panibagong kuro-kuro, komento, opinion at reaction tungkol nga po dito sa uh, pangyayari sa pamilya po ni Dr. Love. So ngayon po naman ay apektado na po. Ultimo itong asawa po ni Dr. Love. Si Mrs. Love po ay naiyak na lamang po sa mga nangyayari po sa kanila at dismayado di umano dahil po sa kanila pong minamahal na sponsor ay para bagang iba na po ang kanila pong dinadanas sa kanila pong sponsor na ito mga kalingap. Okay? At nakadagdag pa po mga kalingap itong panghuhusga. Itong panghuhusga po ng ating mga netizen, ating mga viewers sa kanila pong nararamdaman na sama ng loob ay nadagdagan pa nang dahil po sa mga nakikita po nating mga negatibong komento tungkol po kay Dr. Love at po kaya sa pamilya po ni Dr. Love o particularly po kay Dr. Love mismo. Alam po naman natin mga kalingap ang pag-uugali ng isa pong Dr. Love. Alam po natin na itong si Dr. Love ay matapang magsabi ng kanya pong saloobin. Matatag kung baga, pero bakit ngayon po para bagang marami pong batayong mga tagapanood ang naaawa at hati po. Mayroon naman din po tayong mga tagapanood na galit din po kay Dr. Love at sinasabing karma. Na karma na nga ba itong si Dr. Love dahil po sa kanya daw pong pinaggagawa. So hindi natin po masisisi mga kalingap. Bagamat sabi ko nga hindi magandang karma naman po ang sasabihin po natin. Alam po natin na lugmok na po ang ating kapwa, lalo pa natin pong ilulugmok. Pero sabi ko nga, ay hindi po natin masisisi ang ating, ang mga kapwa po natin na nagagalit at nagsasabi po na kinarma na po itong si Dr. Love. So alam po naman po natin ang mga pangyayari kung makapagsalita po itong si Dr. Love. Sa mga naging kaaway po niya sa mga nagdaan ay naku po, kung paano na lamang po niyang murahin ang mga taong kanya pong nakalaban dito po sa social media ay ganun-ganun na lamang po. So siyempre itong mga taong ito ay nasaktan din po mga kalingap. Okay, kagaya po ngayon po sa nangyayari po kay Dr. Love at nakakaramdam po na ng sama ng loob, hindi lamang po siya kundi pati na rin po ang kanyang buong pamilya ay nakakaramdam na din po ng pagkadismayado at sama ng loob. So ganon din po mga kalingap yung mga tao na nagawan po ni Dr. Love o nakaramdam ng hindi din maganda na pang-aapi po mula po kay Dr. Love, ganun din po yung kanila pong naramdaman noong panahon na sila po ay binabakbakan ni Dr. Love. Kaya nga, siyempre nasaktan sila, siyempre sasabihin din po nila ay anong tawag po dyan? Kaya nga po sinasabi po nila na karma. Yan po daw po yung sinasabing karma. Okay? So, panoorin muna natin nga mga kalingap ang pahayag po. Okay? Ang isang maikling video clip kay Mrs. Love. At dito po tayo magbabase ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Panurin po natin mga kalingap. Akin lang, umalis na lang tayo dito kaysa namumuhay tayo dito na walang yung sinasabing peace of mind. Walang katahimikan. Kaya hirap mamuhay ng gano'n. Di baling magkubo-kubo tayo, walang taong nambabalahura sa pagkatao natin kasi. Okay, so yan po yung unang sinasabi po ni Mrs. Love mga kalingap aalis na lamang daw po sila dyan kasi wala daw pong peace of mind po sa lugar na yan kung parati na lamang po daw po sila po ay pinagmumura
o sinusumbatan ng kung ano-ano pa, di bali na lamang daw pong sila po ay nakatira lang sa isang maliit na kubo, basta sila po ay may peace of mind. Tama po naman po mga kalingap, kasi wala po silang kasiguraduhan po yan, kasi unang-una pa lamang alam po ninyo na hindi po pala yan sa inyo. Okay, pero kinagat po ninyo, siguro sa palagay ko ay tinanggap lang po ninyo yung kondisyon na yan, sapagkat na hindi po nyo inisip na pagdating ng panahon na kayo po ay magkakasiraan, ay ura-urada from anytime ay pwede kayong tanggalin. Siguro doon sa interest na rin po ninyo o sa pag-aakala po ninyo na habang buhay, pangmatagalan po yung inyo pong relasyon, at siyempre doon sa kagustuhan din po nyo siguro na kayo po ay malibre sa upa, at kayo pa po ay nakatira sa napakaganda malamansyon na tahanan. So siguro kaya po ay tinanggap po ninyo. So tama po yung sinasabi po ni Kuya Bal, mga kalingap, na di baling maliit na lote, di baling kubo-kubo lamang, pero alam mo na sa iyo yan, masaya kang maligaya kang tumira po dyan, kaysa naman po dyan anytime ay nangangamba ka, kinakailangan pakisamahan mo ng mabuti yung may-ari ng lote at bahay na yan, upang sa ganun ay mapagbigyan mo siya. Kasi kung hindi mo pakisamahan, o kagaya ngayon yan, mayroon po siyang hindi nagustuhan po sa inyo, o ano bang sabi sa inyo? Okay, so sabi po niya doon ay minumura daw po. O, pakinggan. Kahit ganito lang tayo, nabubuhay naman tayo. Sanay naman tayo sa hirap. Correct. Oh, sanay tayo. Kung sanay sa hirap, walang problema. Huwag nang asamin na kayo po ay kagaya niyan, yung pagtira po niya sa magandang bahay. Saka na lang po ninyo yung asamin kung may kakayanan po kayo na mag-provide o magpakapagpatayo po ng magandang malamansyon na bahay na gaya po yung tinitirhan nyo po ngayon. Huwag nang umasa po sa sponsor. Alam niyo po naman po ang mga sponsor, they come and go. Pero siya kasi yung nag-aapura na dito tayo, pero ako ayaw ko talaga nung una pa lang. Pero sabi, ganito ganyan. So, di ba? Nag-i-import ako dyan sa mga bulaklak yan, pero hindi ko iwan yan kasi pinaghirapan ko yan. Oo naman. Siyempre, yung bulaklak, sa iyo na yun. Kahit anong pagod ko, hindi pwedeng hindi ko maalaga ang mga bulaklak ko. Pero wala, laban lang tayo. Correct. Laban lang tayo. Tama po. Hindi pwedeng lugmok ka na nga, hindi ka pa rin babangon. Paano naman po yung pamilya po ninyo? So kinakailangan, kung lugmok po tayo, matuto rin po tayong tumayo at lumaban sa hamon ng buhay. Hindi po pwedeng ikaw ay nagapi sa ngayon, napadapa ka, ayaw mo nang tumayo. Kailangan ipagpatuloy pa rin po ang buhay. Siguro, ganito lang. Ginamit lang tayo para pinapaasa. Ngayon na umaasa tayo, para lang tayo ditong mga ginawang aso. Basta na lang tayo palayasin, ura-urada palayasin. Okay, so mga kalinga, makapagbigay lang po ako ng opinion ko tungkol po dito sa sinabing ginamit. Siyempre, sa kanila, sila po yung nagpapahayag, sila po yung nagsasalita. Siyempre, yun po yung pakiramdam po nila na sila po ay nagamit ng sponsor. Ito naman po ang akin. Hindi ba mutual kayo? Ginamit kayo ng sponsor at ginamit din po ninyo yung sponsor. Hindi po ba mga kalinga? Iyon ay aking pananaw. Kayo po ay charity vlogger. Si Dr. Love po ay charity vlogger, pero alam po naman natin na kapag charity vlogger ka, kinakailangan kung ano po ang pangangailangan po yung iyong beneficiary ay kinakailangan ibigay mo. Kagaya po itong si Baby Beyonce. Anong pangangailangan? Pag-aaral. Kailangan niya ng magandang pamamahay at magandang hanap buhay ng kanya pong magulang para maipagpatuloy po nila na maganda ang kanila pong
pamumuhay, ha? Pero hindi mo may provide ito as a charity vlogger na wala ka rin po, ha? So ano po ang nangyari po dito? Naghanap itong si Dr. Love ng sponsor na maaaring makapagbigay, makatulong po sa kanya pong beneficiary. So ito yung pananaw ko po dito sa salitang gamitan. Ginamit lang daw po sila. In a way, yan po yung ginamit kayo dahil sabi nyo nga, pakiramdam nyo ay pinaasa lang kayo dyan. Kayo po ay pinatira na habang buhay. Kung hindi natin po alam mga kalingap kung ano po yung usapan po nila dyan. Pero ginamit din po ninyo yung sponsor. Ginamit din po ninyo kasi hindi nyo may provide as a charity vlogger, sabi ko nga hindi nyo may provide yung pangangailangan ng inyo pong beneficiary, kaya naghanap kayo ng sponsor. Di naman tao lang tayo na pinapatira niya dito. Akala ko tao din siyang tumira tayo ditong tao. Pero yung ganyan, ura-uradahin na lang tayong lumayas. Okay, fine. Yun lang pala Ready na po siya. Kaya nais ko na para pagdating ng bakasyon ni Darlene. Ano na Alis na tayo. dito? Ano pang gagawin? Babalik tayo sa bahay natin. Total, Ay, nasabi- kaya nga, nung una pa lang, hindi ko binibitawan yung bahay dahil alam ko sa bandang huli, papunta tayo sa ganito. Yan, alam pala yan. Na-project na po yan ni Dr. Love, kaya daw po hindi po niya binibitawan kung ano yung bahay po nila noon, na inupahan po yata yun. So alam po niya na darating yung panahon o yung punto na ganyan po, magkakaganyan po sila. Dapat sa unang-una pa lamang po ay malinaw po, hindi niya na po tinanggap po yan. O ngayon, nalagay pa po sila sa hot seat. Pinag-usapan po sila ng mga taong delahadera ay mayroong mga chismosa. Pinag-usapan po sila ng mga chismosa ngayon. At yung mga iba ay sinasabing kinarma. Kinarma na dahil po sa ginagawa po ni Dr. Love sa mga kalaban po niya. Kung murahin ay ganun-ganun na lamang. Yan po yung ating mga nababasang mga komento, mga kalingap. So, anyway, nandyan na. Wala tayong magagawa. Pagkakamali po yan. Bagamat alam po natin na pag magsalita po itong si Dr. Love, napakatalino. Parang alam na alam po niya mga pangyayari lahat po mga kalinga. Pero dito sa pagkakataon na ito ay may sumablay. Sumablay po. Nagkamali po ng desisyon itong si Dr. Love. Naman tayo sa hirap. Saan ba tayo? Noong una nga, wala kang bahay dito. May taong mabait na pinapatira ka lang. Yun naman talaga, una mo dito, wala kang bahay, wala kang pang-upa, pero may taong ginamit si Lord para may titirahan ka. Very good. Milba. At yun ba, yun ang nagpatira kay Dr. Love nung panahon. Tapos nandun siya sa kay Kuya noon. Yun ang sinasabi ko, anuhin mo yung magandang bahay kung wala ka namang peace of mind. Correct. Walang katahimikan yung buhay mo dito, araw-araw mura. Araw-araw pagbintang. Ay, dito tayo. Sanay tayo sa hirap. Mahirap mamuhay, ang hirap. Kasi imbis na sanay na tayo sa Mangkruz, ura-urada, sige sa Apura, dito tayo, kahit hindi pa tapos. Ngayon, sinunod ang gusto niya. Ngayon, para na lang tayo ditong bula. Walang magpapalaya sa atin kahit sino, sabi. Grabe, sabi noon, walang magpapalaya sa amin dito, kaya dito na kami. Tapos ngayon, maririnig ko ng ganyan. Tahimik akong tao, pero masakit yun Para tayo ditong lang, ali-alila lang niya. Hindi pala siya totoong tao. Hindi na makita yung... Hindi totoong tao siya kasi kung totoo siyang tao, hindi niya gagawin yun. Huwag na, hayaan mo na yan. Ngayon, nagpakahirap din ako. Mga kalingap, hindi ako natawa dahil hindi ko pinagtatawanan dahil umiiyak po siya, kundi yung pagtaas po niya ng t-shirt, sinaway po siya ni Dr. Love, doon ako natawa na itinaas na unknowingly, yung para unconsciously pala, ay hindi niya alam na may camera. Baka daw makita kung anong makita. Doon ako natawa, Nilinila ko lang. Baka mamaya sabihin po, bakit mo, maestro,
tinatawanan mo na malungkot po yung isang tao. Hindi po, natawa lang ako doon sa comment, doon sa sinabi na, uy, baka makita na kang, ay. Dito, nag-i-effort ako. Pero yung mga bulaklak ko, dadalhin ko yan. Hindi ko iwan yan. Kaya, dito. Wala na Okay pa, tayo. okay pa, tupira kayo sa kubo-kubo. Kasi at dito kami na baboy-baboy, yun lang yung bakit pa, yung pagtira namin dito, tao naman kami sumunod sa gusto niya. Kaya lang mahirap kasi lagi na lang bintang. Okay, so yun po So, naintindihan po natin yung damdamin po ng ni Mrs. Love. Naintindihan po natin yan. Na talagang nasaktan kasi inaakala po nila na ganun po ang ganun po ang mangyayari, na wala daw po magpapalayas po sa kanila, at yan po ay siguro iniisip po nila na talagang walang magiging problema na kagaya po ngayon. Okay, kung ano man po yung hindi nagustuhan po ng sponsor at nagdesisyon po ng ura-uradang ganito, tama lang din na po. Tama na lang din po na yung decision po ninyo na umalis na po kayo dyan. Kasi maski kayo po ay magkaayos at sasabihin, ipagpatuloy ang pagtira po niyo dyan, dadating na naman din po yung panahon na kayo po ay magkakasiraan, o dadating din po ang panahon na kayo po ay maaaring mayroon pong hindi niya magustuhan na naman sa inyo, mangyayari na naman po yan. Panlaban na naman po yan. Lumayas kayo dyan. Di ba panlaban po kasi siya po ang legitimate owner. Kaya tama po yung sinasabi po ni Mrs. Love na maganda na po yung maski maliit at kubo-kubo at sanay naman daw po kayo sa hirap, ay doon na lamang. Mayroon pa po kayong peace of mind. Wala po yung parabagang mangangamba po kayo na from time to time ay kayo po ay palalayasin. So tama po yun mga kalinga, pero sana lamang po ay magkaayos. So alam po naman natin mga development po rito na may darating po daw dyan na group po ng sponsor at sila po ay mag-usap-usap kung ano man po ang mapag-usapan po nila, ay sana po ay maayos agad-agad po mga kalingap. So hanggang dito na lamang po tayo. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At siyempre sana po ay nyo rin pong tangkilikin ang munting channel na ito sa pamamagitan po ng pagbibigay nyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy pindutin na rin po ang notification bell, at nang sa ganon, tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli sa mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.